Magandang gabi po sa inyong lahat. So, ang simbang gabi ay maituturing na huling bahagi, last part na ng paghahanda natin para sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. At sa taong ito, may additional significance ang simbang gabi natin sapagkat bahagi na ito ng pagdiriwang ng tinatawag na 500 YOC. 500 years of Christianity in the Philippines. Yung logo po ng celebration na ito ng 500 YOC ay may ganitong tema: Gifted to Give. Pakiulit nga po. So, ang tema pong ito ay batay sa Matthew chapter 10 verse 8. Ito po'y bahagi ng missionary discourse na kung saan sinusugo ni Jesus ang mga apostoles sa misyon o para ipahayag ang mabuting balita ng paghahari ng Diyos. At ganito ang instruction ni Jesus sa 12. Without cost you have received, without cost you are to give. Ang isa pa pong translation niyan, at ito yung mas gusto kong translation, ay the gift you have received, give as a gift. Pakiulit po. The gift you have received, give as a gift. We are gifted to give. We as a nation received the gift of the Christian faith 500 years ago. Ang bawat biyaya ay isa ring pananagutan, isa ring tungkulin. Ang bawat grasya ay isa ring misyon na dapat nating gampanan at isakatuparan. Ang natanggap natin ay kailangan nating ibahagi, partikular ang ating Christian faith. Pinaalala ng pagdiriwang ng 500 YOC na tayong lahat na nakatanggap ng biyaya ng Christian faith ay sinusugo rin sa misyon. With the same instruction, the gift you have received, give as a gift. Tatlong bagay po ang dapat nating gawin para ma-appreciate natin ang gift na ito. Tatlong R. Recognize, receive, and reciprocate. Pakiulit nga po. Recognize, receive, and reciprocate. First, we must recognize the gift that God has given us. The greatest gift is His own Son, Jesus. And Jesus gives us the gift of the Holy Spirit. Ang misyon natin ay nagsisimula sa pagkilala sa kabutihan ng Diyos sa atin. Diyos na naghahandog ng Kanyang sarili sa pagsusugo niya ng Kanyang bugtong na anak. Second, we must receive the gift. We must appropriate and personalize the gift. Dapat angkinin, isa personal natin ang handog ng Diyos. Ibig sabihin, dapat makita natin ito bilang tanda o katibayan ng pagmamahal ng Diyos sa atin. We are a gift of God. Third, we must reciprocate the gift that we have received. Ang handog na natanggap natin ay dapat binabahagi natin sa iba sa pamamagitan ng pakikiisa sa buhay at misyon ni Kristo. Dapat ginagamit natin ito hindi para sa sarili lamang, kundi para sa kapakanan ng kapwa, kapakanan ng pamayanan natin. Truly,
What we have received as a gift, we must give as a gift. Once again, this is a call to stewardship. Stewardship is a way of life. It is an inner attitude. With faith and gratitude, a good steward recognizes that everything is a gift from God. And with openness of heart, a good steward willingly gives portion of those gifts to others for the building up of the kingdom of God here on earth. Kaya, ang mabuting katiwala, ang good steward, ay batid na batid, damang-dama ang kabutihan ng Diyos. At taglay niya, ang mabubuting katangian, virtues ng faith, gratitude, and openness of heart. Isa-isahin natin itong tatlong ito. Faith enables us to look beyond and to see something more. It enables us to see God in everything. It is faith that makes us see and realize that everything we are, everything we have, comes from God. Faith ang patuloy na nagpapaalala sa atin na hindi tayo ang may-ari ng mga bagay na taglay natin at tinatamasa natin, bagkus tayo ay mga katiwala at tagapagsiwa lamang. Faith din ang nagbibigay sa atin ng kakayahan na makita ang Diyos sa lahat ng bagay, sa lahat ng nangyayari sa atin, at matugunan ang presensya at pag-ibig ng Diyos sa pagsisikap nating maging mabubuting katiwala. If with faith we view everything as a gift from God, then a profound sense of gratitude is the natural consequence. Gratitude must be our response towards someone whose gifts we receive. Sa pagpapasalamat natin sa Diyos, inaamin natin na hindi tayo ang may-ari, kundi katiwala at tagapangasiwa lamang tayo ng mga handog ng Diyos. Tinatanggap natin ang katotohanan na ang mga bagay na taglay natin ay hindi bunga lamang ng ating sariling pawis at pagod, kundi ang mga ito ay mula sa kagandahang loob ng Diyos. Gifts from God, received in faith and gratitude, are not meant to be kept for our own use exclusively. Rather, they are meant to be given back to the owner by sharing them generously with others in love. Inaasahan ng Diyos na nagpahiram at nagpangasiwa sa atin na ang lahat ng bagay na taglay natin ay gagamitin natin sa pakikibahagi natin sa buhay at misyon ni Kristo na ipalaganap ang paghahari ng Diyos, ipahayag ang mabuting balita. Sa madaling sabi, inaasahan na tayo ay magbabalik handog. Paano? Sa pamamagitan ng pagbabahagi at paggamit ng ating time, talents, and resources sa paglilingkod sa kapwa, sa pamayanan, at sa bayan natin. We are indeed gifted to give. My dear sisters and brothers, we have received the gifts of a good and gracious God, and we are asked now to share them. The gift you have received, give as a gift. In the silence of your heart, join me in this prayer. Lord God, I thank you for your greatest gift,
your Son Jesus, my Savior. Help me to recognize Jesus as being the gift to me in all the manifestations of your goodness. Help me to receive Jesus in my heart as your personal gift to me. Help me to reciprocate this gift with a commitment to give Jesus to others. Lord, you have gifted me with so much. You have blessed me with your gracious love. With your help, may I always live by the truth that I am gifted to give. Amen. Amen.